Hi everyone, it's Jen Pakkaner here, and today I have my Hanoi Instagram tour via motorbike with free Auday rental, and dinala na ako ng tour guide ko dito sa office nila. And may Auday for women, Auday for kid, Auday for men, and dito ako sa for women. So ayan, pili muna tayo. Ito yung ano nila, selection nila. Ayan. Ano kayong bagay? Gusto ko yung parang mga pinkish na ano, na Auday. Parang maganda to. Parang perfect to. Itong pink. What do you guys think? Wait lang. At least may options tayo. Na nating pumili ng ibang kulay. Nada rin yung red, no? Ay, maganda to. Perfect. May pasil, may paano. Tapos bet ko yung parang cherry blossom. Ay, maganda din to. Pero parang ano, kita yung loob, diba? May yellow din. And may colored. Parang yun na yung parang best. I think. Ito. Masyadong simple. Maganda yung print na itong puti. Pero, very ano siya. Yung tela niya, para makita yung bra mo. Hindi siya ideal. Anyway, I think I've made my choice already. Ayan. Yan na ata yung pipiliin ko. Ito na. And then, pili din kayo ng hat na bagay sa inyo. Parang maganda to. Maganda ba to? Or may iba pa bang out eh? Ang ganda ng ano. Uy. Parang same lang. Ito na lang. Paano kainin, pero na-observe ko lang naman yung mga kumakain. Yung iba, inaano muna nila, parang dinitip nila. Ang sarap yung pagkain, guys. Hey everyone! So, ngayon ay pupunta ako sa Michelin star na Pho Place. And sana hindi ako dapat sana wala masyadong pila. Kasi usually, diba, pag mga ganyan, tataas ng pila. Oh my God! That's a big
So, tapos na akong kumain ng pho, guys. And first time kong kumain ever ng pho. Pero, ayun na nga. Hindi ko in-expect na hindi pala siya on the flavorful naman, pero medyo kung sa iba, kung sanay kayo sa especially tayo mga Pinoy, no, mas sanay tayo sa parang medyo maalat or flavorful yung ang timpla. Medyo you will find medyo matabang or bland. Pero ang great thing naman is may mga may mga sauces naman, may mga chili, basta may mga chili sauce na pwede mo naman siyang ilagay sa mismong pho to make it flavorful. Ayan lang. So ngayon, babalik ako sa hotel. Medyo siguro mga nasa 10 to 15 minute walk siya. So, ayan. Very busy kahit gabi. Sunday pa naman, diba? So, sabi ng tour guide ko kanina, normal lang daw ang honking dito sa Vietnam. It's not considered rude daw. And kahit naka-go yung light, ayun nga. Kanya-kanyang cross ng street kahit naka siya. Kahit naka yung go signal, naka-go signal or naka-green. And then, tip daw pag nagko-cross ng street, dapat daw titingnan mo sa mata yung driver para magets niya na you're crossing the street. For now, medyo okay naman mag-cross ng street kasi every now and then, may mga gap naman. Sanay naman tayo sa Pilipinas na, mag-cross ng street na may mga, or madaming sasakyan. So ngayon, babalik ako kung saan ako nang galing. Try to i-figure out kasi, ayun na nga, tawag nito. Pare-pareha lang kasi yung mga iskinita, guys. So, that's why, nag-Google Maps ako kahit na papunta lang ako ng hotel or ayan, kasi ako mawala. Doon. Okay, I need to cross this street. Oops. Oops. Ayan. Medyo kinabahan, pero okay naman. Kailangan mo talagang tingnan sila sa mata and gets na nila kung ano yung gusto mong ipahiwatig. So yung nabayaran ko sa guys, sa pho is 65,000 Vietnamese dong. According sa iba na nababasa ko, it's kind of pricey daw for a pho. So ayun. Hindi ko din kasi sure kung ano yung standard na pricing niya. So ngayon guys, ang plano ko is tao dito, kumain ng dessert or ice cream. I need to be ready by 7:30 AM tomorrow for my Ninh Binh na tour. So I got this tour from Klook, guys. I-flash ko na lang sa screen yung tour name. And so far, maganda naman daw yung reviews ng mismong tour. So, ayun. Wait lang. So, 7:30 AM yung call time. Pas, hindi pala 7:37 kasi gusto niyang maglakad ako dun sa, tawag na ito? Dun sa unahan na hotel. Which is fine with me kasi malapit lang naman. Grabe. Hanoi Instagram tour na hindi ko na-vlog kasi sobrang busy and nakakatakot din mag-vlog na I'm holding my camera. So, sayang. And in all fairness naman sa tour na yun, guys, magaling siyang mag-take ng photos. And yung tour guide pala na yun is estudyante pala siya. So, nagpa-part-time siya ng
umaga sa tour. Kasi 3 hours lang yung tour eh. So, he has time to tour in the morning. And then sa afternoon, gugora siya sa university to study English. And then sa evening, mag-tutor siya ng English. Sabi ko, ang dami mo naman trabaho. Tapos sabi niya dati, barista daw siya dati with his own stand. And nagde-delivery din siya dati. Nadaanan pala tayo na ano guys, parang concert kineso. Eme-eme. Dun sa ano, hindi ko kilala kung sino yung magpo-concert, pero ayan, daming audience. Parang may music fest kineme. Ganon. Sobrang lively ng lugar na to guys. Parang iniisip kong bumalik. Hindi ko alam. I'm torn between Hanoi and Ho Chi Minh. Pero Hanoi is becoming something ano talaga sa akin. Parang nagugustuhan ko siya. So, i-compare ko muna siguro when I get to Ho Chi Minh this week. Nandito ako ngayon sa Aha Coffee Cafe. Ayan, pero hindi ako magkakape guys. Dumaan kasi ako from foot massage. Nagpa-foot massage ako dito sa Vietnam. And na-realize ko na iba pa rin talaga yung foot massage dun sa Thailand. Parang mas na-enjoy ko siya kaysa dun sa foot massage dun sa dito. Dito sa Hanoi. So, ayan, namimiss ko tuloy. Tinatry ko lang for one time. Kasi gusto kong i-compare kung same techniques ba yung ginagawa nila or different. And yun nga, yung foot massage dito is literally foot lang. Wala nang iba, wala nang ibang part. Compared sa dun sa Thailand na kahit foot massage, included na yung foot and then yung back. Tapos, may paano pa sila, yung pa-hot na, hindi naman siya stone, parang hot something. Sobrang ano sa likod guys. Feeling ko parang nagpa-body massage na rin ako kasi ini-include talaga sa Thai foot massage yung likod. Tapos may pa-stretching pa, as in, sobrang ganda talaga. Sobrang galing nila. So, napansin ko guys, yung price nila, akala ko kasi 150,000 Vietnamese dong yung foot massage kasi yun yung ina-advertise nila. Pero pagkapasok ko, may iba pa pala silang parang menu. And then, ayun, pinapili ako dun sa foot massage with cream. May 30 minutes, may 60 minutes, 90 minutes. I think may 120 din. And pinili ko lang yung 60 minutes. So that was 310,000 Vietnamese dong, which is in peso. Nasa siya, mga 700 plus. Which is mahal. Sobrang mahal. Like, I don't really fancy it, to be honest lang. Like, honest review lang. Hindi ko talaga siya bet. And kahit sa Pilipinas, nakapag-try ako ng Thai foot massage dun sa Thai Boran. Nasa mga 450 lang yung 1 hour. And sobrang galing talaga. Like, sobrang amazing ng Thai foot massage. Tapos cheaper pa. Kino-compare ko kasi yung prices. Dito, hindi ko talaga masyadong bet. Though magaling naman siya. Sobrang sa pakiramdam. Pero ayun nga, hindi ko talaga siya nabibetan. Ewan. That's just me Then nandito ako ngayon sa Aha Coffee kasi may nadaanan ako na parang kumakain ng smoothie. Sabi ko, sige, di ba nagka-crave ako ng sweets? Eh, hindi naman ako pwedeng coffee. And gusto
ko din itry yung mga ganitong setup nila na umuupo sa maliliit na chairs. Coconut smoothie lang kasi may tour pa ako tomorrow. Hindi ako pwedeng gising ng magdamag kung coffee kasi nasabi nila matapang daw yung kape dito. Char, sana all matapang. Amazing lang ng smoothie nila guys kasi nasa literal na coconut siya. Tapos may ano siya, may takip. Then you just need to open it. And then yun na yung smoothie. Diba amazing? Hi everyone! Ako. Ano ko lang sa hotel and nag-skincare lang ako ng very, very light. And, ayan, tomorrow maaga tayo. Kasi nga, tour ko for Ninh Binh. So, call time is around 7 AM. And so, I needed to wake up maybe at around 5. Pasensyahan nyo na guys, nag-skincare ako. Pero ayan guys, thank you so much for watching this vlog and see you guys tomorrow. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification button or bell button para update kayo sa next gala ko. Thank you guys. Bye!